Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong, tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, upang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Pwede pong palapakan natin ang Panginoon. Welcome po ulit sa ating buwanang pagmimisa sa ating po mga BEC area kung saan ngayon dito naman naka-assign sa dalawang barangay na nakatoka para sa araw na ito ng Martes. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang pagbisita ni Jesus sa isang bayan. Ito po ay sa Betania, doon sa Israel. Na ngayon ay talagang kailangan natin ng puspusang pagdarasal para sa kaligtasan at kapayapaan doon po sa bayan ng Israel. So ito pong Betania ay isang lugar na bago mo marating yung Jerusalem, ay dadaan ka muna dito sa Betania. At kaswertihan naman dahil itong magkakapatid na si Lazaro, si Marta at Maria ay dinalaw ni Jesus. Doon muna nagpahinga, doon muna nag-stop over si Jesus bago tuluyang pumunta ng Jerusalem. At dito ay pinapaalala sa atin yung tamang pagkilos, tamang pagbibigay ng atensyon sa Panginoon. Si Marta at si Maria, nasaan kaya tayong dyan sa dalawang yan? Nang dumating si Jesus, nung dumalaw siya sa kanilang tahanan, ay si Maria ay naupo kasama si Jesus. Nakikinig habang nagkikwento, habang kung ano man, nagtuturo si Jesus. Samantalang itong si Marta ay abalang-abala sa paghahanda ng kung ano man. Sabi nga, Marta, Marta, naliligalig ka. Sa lengguwahe natin ngayon, o pwedeng sabihin si Marta, masyadong aligaga. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang aligaga. Diba ang isang tao, yung aligaga, lahat na lang ay ayaw tumigil niyan, ayaw magpahinga, lahat ginagawa, maglalaba, magluluto, maghuhugas, magtitinda, mag-aasikaso, aligaga ang tawag natin dyan. Tapos pag pagod na, mainit na ang ulo, sisisihin ng ibang tao na kesyo kawawa naman siya, mag-isa lang siyang nagtatrabaho, kawawa naman siya, aping-api na siya. Kaya yung mga babae, pakiramdam nila, losyang na sila. Kasi napabayaan ang sarili. Dahil nga, inaakala nila na kailangan maglaba, magluto, maglinis, mamalansya, mapakain.
Hindi na inisikaso yung kanyang sarili. Pero wala kang dapat sisihin kung pumangit ka. Kasi ikaw may gusto niyan. Pwede ka namang magpahinga kasi ayaw mo magpahinga. Kaya tayo mo, si Maria, sinamantala yung pagkakataon na bihira lang itong mangyari. No? Na dumalaw si Jesus, kaya binigay niya yung quality time. So, nasaan ba tayo dyan sa dalawang yan? Andun ba tayo kay Maria na naglalaan ng oras para sa Diyos? O nandun tayo kay Marta, yung Marta syndrome na tinatawag, Marta cystic na tinatawag, na lahat na lang, wala akong panahon magsimba. Kaya pati linggo, hindi ako magsisimba kasi magtitinda ako, mag-aasikaso ako ng bahay, maglilinis o kung ano man, makikipagchismisan pa ako mamaya, magbibingo pa ako mamaya. Pero yung misa, wala. Hindi napuntahan, hindi nakinig kay Jesus. Yun ang pinaka-importante. Diba? Sabi ni Jesus kay Marta, nung isinusumbong niya yung kapatid niya, kasi hindi daw siya tinutulungan. Pero ang sabi ni Jesus, Marta, huwag kang maligalig. Mas pinili ni Maria yung higit na mahalaga. Hindi sinasabing, huwag nang gawin ni Marta yon. Pero mas higit na mahalaga ang ginawa ni Maria na nakinig kay Jesus. Nandoon sa upuan si Marta at nagkakaroon ng quality time. Diba? Sabihin niyo nga po, quality time. Quality time. Sabi doon, hindi ito aagawin sa kanya. So, may nawawala kay Marta. Diba? May nawawala kay Marta. Kay Maria, walang nawala kay Maria. Kay Marta, nasayang yung panahon. Kaya pwede natin tingnan din, no? Yung, meron ba tayong quality time? Unang-una, may quality time ka bang ibinibigay sa sarili mo? Kaya nga, magpostura ka naman. No? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maligo ka naman. Kasi sasabihin nyo na, itadahilan nyo na naman na wala akong panahon, no, para sa sarili, wala akong panahon kasi abalang-abala ako, linis ka ng linis, ano ba bahay nyo, bungalow, mansion ba bahay nyo, para hindi matapos, isang hakbang lang, yan yung pinto, isang hakbang lang, yan yung CR. Bakit walang oras para sa sarili? Quality time para sa pamilya. Naibibigay ba ang quality time na ito? Na para bang kasalanan pa nung mga anak nyo kung bakit Lunes hanggang Linggo kailangan mong magtrabaho? Marami tayong nasasayang na sa kaka-aligaga mo, isip ka ng isip ng problema na sinasabi yung kailangan kumayod ng kumayod, tinan mo, kayod ka ng kayod, hindi ka naman umaasenso. Kayod ka ng kayod, hindi ka naman yumayaman. Naiisip niyo ba yun? Sa inyo po na magkakapit-bahay dito na kayo tumanda. Yung iba dito na pinanganak, tumanda, nag-asawa, yung iba namatay na. No? Pero may nagbago ba doon sa pamumuhay? Na aligagang-aligaga tayo sa napakaraming bagay, yung oras para sa anak, hindi mo na nakita na paano lumalaki, hindi mo na naturuan, hindi mo na nakwentuhan. Wala eh. Pangatlo, quality time para sa Diyos. Yung oras na dapat ibinibigay mo sa Diyos, hindi mo na naibibigay kasi nga, aligaga ka. Ang dami mong iniisip, ang dami mong ginagawa, hindi mo ikamamatay yung isang araw o isang oras na hindi ka magtatrabaho. Hindi mo ikamamatay yan. Ikaliligtas mo kung magbibigay ka ng isang oras para sa Diyos. At tingnan niyo po, no? Ano yung mga nawawala sa atin
dahil sa sobra nating pagkaaligaga. Naliligalik tayo sa napakaraming bagay. Kaya minsan inahamon ko kayo, no? Andyan lang yung simbahan, wala pang isang kanto, pero hindi ko kayo nakikita kapag linggo. Bakit? Anong dinadahilan? Nagpiprito na. Nagluluto na. Diba? Parang buong araw nagluto ka, buong araw naglaba ka, buong araw. Anong ginawa mo sa buong araw? Sayang sayang. So, nasa sa atin yun Kung palalampasin mo ang grasya, nasa sayo yan. Diba? So, malaki ang nawawala sa atin kapag hindi natin binibigyan ng panahon ang Diyos. Pero siksik, liglig, umaapaw na biyaya ang natatanggap ng isang taong naglalaan ng oras para sa Diyos. Amen?